Hallelujah. Kami iyong pangaralan upang aming matutuhan ang salitang bumubuhay. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao, ang paghahari ng Diyos ay katulad din ng isang malaking lambat na inihagis sa dagat at nakahuli ng sari-saring isda. Nang mapuno ay hinila ito sa pangpang at naupo ang mga tao upang pagbukod-bukurin ang mga isda. Tinipon nila sa mga sisidlan ang mabuti, ngunit itinapon ang mga walang kwenta. Gayon din ang mangyayari sa katapusan ng daigdig. Darating ang mga anghel at ihiwalay ang mga makasalanan sa mga banal at ihahagis ang mga makasalanan sa maningas na pugon. Dooy mananangis sila at magngangalit ang kanilang ngipin. Naunawaan na ba ninyo ang lahat ng ito? Tanong ni Jesus. Opo, sagot nila. At sinabi niya sa kanila, kaya nga ang bawat eskriba na kumikilala sa paghahari ng Diyos ay tulad ng isang puno ng sambahayan na kumukuha ng mga bagay na bago at luma sa kanilang taguan. Nang masabi na ni Jesus ang talinhagang ito, siya'y umalis doon. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Magandang umaga po sa lahat. Ito po ang ikapito at huling talinhaga na binahagi ni Jesus sa kaniyang mga alagad. Bukod pa sa talinhaga ng malaking lambat, si Jesus din ay nagpaliwanag tungkol sa talinhaga ng kayamanang ibinaon at ang kayamanan ng perlas. Si Jesus ay nagsasalita sa pamamagitan ng parables and figure of speech upang buksang isip ang mga taong nakikinig sa Kanya at maunawaan ang Kaniyang gustong ipahiwatig. Dahil mahirap kung diretso niyang sasabihin ang kaharian ng langit. Kaya idinadaan niya ito sa mga symbols and figures. Sa ating ebanghelyong narinig ngayon, muli na naman tayong binigyan ng simbolismo. Ano po yung malaking lambat? Ang malaking lambat ay ang kaniyang paghahari. Ang iba't ibang klasing isda ay yung mga nakinig at nakuha niya upang maunawaan ang kaniyang salita. Pero sa mga isdang iyon, hindi lahat ay sapat. Hindi lahat ay handa at hindi lahat ay tumatanggap. Kaya nga pinaghiwalay niya ang mabuti at ang masamang isda. Ito ang katotohanan ng kaharian ng Diyos. Hindi lahat ng taong naniniwala sa Kanya ay automatic na pupunta sa Kaniyang kaharian. Ibig sabihin po sa Ebanghelyo, binibigyan pa ni Jesus ng pagkakataon ang lahat
upang ang lahat ng makasalanan, upang ang lahat ng malayo sa Diyos, upang ang lahat ng hindi nagpupursige sa kaniyang kaharian ay mulit-muli makasama sa kaniyang lambat. Kaya nga po sa dulo ng Ebanghelyo, ang tanong ni Jesus, nauunawaan na ba ninyo ang lahat ng ito? Itinanong sa kaniyang mga alagad, sa lahat ng kaniyang parables, sa talinhagang kaniyang ibinahagi, nauunawaan na ba ninyo? Ang sagot ng kaniyang mga alagad, opo, nauunawaan na nila. Mulit-muli, ibinabalik sa atin ang tanong, nauunawaan na ba ninyo ang lahat ng ito? Tayo ba ay nakakaunawa rin sa paksa ni Jesus tungkol sa kaharian ng langit? Naunawaan ba natin ang mga salita ni Jesus upang tayo rin, katulad ng mga unang alagad, ay mabuksan ang kanilang isip at maunawaan natin ang nais ni Jesus? Totoo ang sagot ng mga alagad. Tunay na naunawaan na nila at sila ay naging tagapagtaguyod ng kaniyang mabuting balita at ng kaniyang kaharian. Tayo naman sa panahon natin ngayon, ang inaasahan ng Diyos na binibigyan ng pagkakataon ng Diyos na unawain ang kaniyang mga salita. Kaya bago natin tingnan ang ibang bagay tungkol sa kaniyang paghahari, unawain muna natin sa ating sarili kung ano ang aking ugnayan kay Jesus. Kung papaanong bukas ang aking pandinig sa kaniyang mga salita. Kung papaanong isinasabuhay ko ang kaniyang mga salita upang maunawaan ko ang kaniyang paghahari. Dahil sa katotohanan, gusto ni Jesus na ang bago at luma sa kaniyang taguan ay magkaroon ng katuturan. Ano yung luma? Ito yung Old Testament. Ano yung bago? Ito yung New Testament na sa kaniyang panahon ay pinagpapanibago ang lahat ng tao. At ito ay napatunayan na natin sa kasaysayan ng simbahan na tayo ay palaging pinagpapanibago upang palagi nating maunawaan at makasama si Kristo sa ating paglalakbay. Dahil kung tutuusin, wala naman tayong goal kung hindi ang makarating sa kaniyang kaharian. At ang kaharian na iyan ay ipinararanas ni Jesus sa mga taong bukas at nakauunawa nito. Nauunawaan na ba ninyo ang lahat ng ito? Definitely, hindi. Napakarami pa nating dapat tuklasin. Napakarami pa nating dapat danasin. Napakarami pa nating dapat unawain sa buhay at pagpapala ng Diyos. Kaya nga tayo nagpupursige. Kaya nga tayo ay nagpapatuloy. Dahil ang pagkaunawa sa Diyos, ang pagkakilala sa Diyos, ay hindi isang one-stop shop. Hindi natin makukuha agad ang karurukan ng kapangyarihan ng Diyos sa isang bagay at sa isang oras. Ito ay pagpapatuloy at pagbabahagi ng kaniyang awa, pag-ibig at karunungan sa mga taong nagpupursige na maunawaan ang Diyos. Palagi po nating isipin
Seek first the kingdom of God, and everything will be given to you. Pagpalain tayo ng poong may kapal.